trumpets blow. Make the trumpets blow. Some time, girl, give me the body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Shake up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, you're spinning it. Rotate your body, come in love, you're spinning it. Rotate your body, come in love, you're spinning it. Make the trumpets blow. Trumpets blow. Kung sang-ayon ba o hindi sang-ayon sa muling pagsasabatas ng parusang bitay sa Pilipinas. Tawagin natin ang ating tagapagsalaysay na si Cyril August Hefte. Ang parusang kamatayan o bitay ay isa lang sa isyong panlipunan na humahati sa paniniwala ng mga tao. Mabigat ang parusang kamatayan, kaya't ito ay dapat pag-isipang mabuti. Ang buhay ng isang tao ay mahalaga at biyaya ng Diyos. Matagal nang may debate tungkol sa pagpapatupad ng parusang kamatayan, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ito ay isyong pinagtatalunan hindi lamang ng mga mambabatas, pati ng mga pangkaraniwang mamamayan. Nararapat nga bang ipatupad ang nasabing parusa lalo na sa karumaldugan ng krimen? Sa araw na ito ay ating mapapakinggan ang opinyon ng mga magagaling na mananalita kung sila ba ay sang-ayon o hindi sang-ayon sa muling pagsasabatas ng parusang kamatayan sa ating bansa. Bago natin simulan ang debate, ipapakilala ko muna sa inyo ang mananalita sa kampo na sumasang-ayon sa pagsasabatas sa parusang bitay. Ang kanilang leader ay si Jennifer Sanmuri, Ayla Joy Tinke, Charmaine Joy Olivo, Ariana May Butigan, at Janice Mariel Salcedo. Sa kampo naman sa hindi sumasang-ayon ay sina Joel Mer Alberca Leader, Nawilin Nava Amulat, Renette Ashley Tua, Warren Hilda Cruces, at Alex James Di Costa. Pinapakilala ko rin ang ating tagapagtala ng oras na si Princess Hermeline Ramos. Ikinagagalak ko rin ipakilala sa inyo ang ating mga hurado, si Ginang Myrna L. Domingo, ang ating guidance counselor at guro ng grade 3 Bayabas, Ginang Mayra P.S. Picolado, math coordinator at guro sa grade 5 Nara, at Ginang Nancy Emma Deloso, daling panipunan coordinator, guro ng grade 5 Hogan. Narito rin po ang ating minamahal na punong guro na si Ginang Dolores S. Caparina. Ang bawat mananalita ay bibigyan ng 1 minuto para sa inyong mga posisyon at 1 minuto sa pagsagot sa katanungan. Sisimulan natin sa unang mananalita. Ang parusang bitay ay kailanman hindi nagsilbi sa kapakanan ng hustisya, pagkos ito'y ginamit upang kislin ang mga kalayaan at karapatan ng mamamayang Pilipino. Mula sa panahon ng mga Kastila
Hanggang sa panahon ni Marcos, ang parusang bida ay ginamit sa politikal at ekonomikong paninitig. Ilan sa paraan ng parusang kamatayan na ginamit ng mga Kastila ay pagsunog, pagpugod ng ulo, paglunod, garote, paghitay, pagbaril, pagsaksak at iba pa. Sa Kodigo Penal ng 1848, ipinataw ang sentensyang kamatayan sa mga Pilipinong tutol sa pamamahala ng mga Kastila. Sa papaanong paraan natin tututulan ang muling pagsasabatas nito kung noon pa man ay ginagawa na ito at epektibong solusyon sa mga karunungan-duman na krimen. Tama ba na hayaan lang natin sa panahon ngayon na sunod-sunod ang ating nababalitaan sa radyo at telebisyon na katayan? Andyan ang kidnap, ransom at rin mga karumal-dumal na krimen kagaya ng Maguindanao Massacre at kailanman ng pag-aasa at pagpatay ng isang modelo sa Quezon City at pagpugod ng ulo ng kidnap victim ng isang Canadian national. Buhay din ang tinutang, buhay din ang kabayaran. Sang-ayon ako sa muling pagsasabatas ng parusang bitay. Nasasabi lang ng aking mga katunggali na hindi sila pabor kasi hindi nila alam yung pakiramdam ng isang pamilya na gawa ng karumal-dumal na krimen. Lalo lang lalala ang krimen sa Pilipinas kung lahat ng krimen gumagala-galat lang at di pa nasusupil. Isa pa, magsisiksikan lang silang lahat sa kulungan, karyo para pamayaan kanilang pagkain at kalusugan. Maswerte pa nga sila sa pulube, sila pinapakain ng 3 times a day ng gobyerno. Yung mga pulube sa basurahan naghahanap ng makakain, kaya yes ako sa parusang bitay. Pabor ako sa death penalty para magkaroon ng takot ang lahat ng mga kriminal na gumagawa ng karumal-dumal na krimen dahil alam nila na ito nilang bitay ang kanilang aabutin. Ito ay magiging basihan nila na sa tuwing mag-iisip silang may gawin na mali, ang magdadalawang isip sila upang gawin ito. Sa mga nababalitaan natin sa sunod, sa mga krimen na nagaganap na huli na ibang gumagawa nito, ngunit nababayaran naman ang kanilang kalayaan. Bakit? Para makamtan ng mga biktima ang hustisya kanilang hinahangad at inaasam-asam. Ang idinidahilan ng mga pabor sa pagpapatupad nito ay upang di umano ay magkaroon ng takot ang mga nagbabalak na gumawa ng krimen. Sa pamamagitan ng ito ay magkakaroon ng tahimik at payapang umungkat ang mga tao. Pero ito naman ay kaligos sa paniniwala ng kontra sa pagpapatay nito. Ang katwiran namin ay hindi napatunayan na sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng maayos at mapayapang kapaligiran. Dagdag pa dito ay hindi ito makatao at malaki kasalanan sa Diyos. Ang buong mundo ay hati sa magkaibang paniniwalang ito. Hindi ito ang solusyon na magiging patpapayapa ang isang bansa kung ito ay gagawin. At walang sino man sa atin ang may karapatang pumitil ng buhay ni naman. Matatandaan na sa pag-upo ni Pangulong Arroyo noong Enero 20, 2001. Kaaga nito, sinuspende ang pagpapatupad ng parusang bitay sa mahigit 1,000 districts na nahatulan ng kamatayan. Ang naturang rasyon ay kinagtugon ng Pangulo sa pananawagan ng Archbishop Jaime Cardinal Smith na mahigit na tumututol sa death penalty law dahil nakita niya na
na hindi solusyon ang pagbigay sa kanila at walang mga balidong rason kung bakit dapat silang bitayin. Kung ating pag-iisipan mabuti, maraming mga paraan para sa pagparusa sa mga kriminal na hindi sila pinapatay. Mga nakatakda sa batas na paraan ng pagparusa kagaya ng pagkabilanggo ng habang buhay kung saan mabibigyan pa ng pagkakataon na makapagbago. Tandaan natin na ang Diyos ang nagtakda ng kamatayan sa parusang. Tandaan natin na ang Diyos mismo ang nagtakda ng parusang kamatayan sa kanyang salita. Kaya nga, hindi natin masasabi na makapagtatakda tayo ng mas mataas na pamantayan. Ang Diyos ang may pinakamataas na pamantayan sapagkat siya ay perfecto. Ang pamantayang ito ay dapat na ilipat din sa sangkatauhan. Umiibig na siya sa pinakamataas na antas, kaya't ang kanyang awa ay walang hanggang, ngunit ang kanyang hustisya ay walang hanggang din. Naman at ito ay napanatili niya sa isang perfectong dapat kilalanin na ang Diyos ang nagbigay ng otoridad sa lahat ng pamahalaan upang magpataw ng parusang kamatayan sa karapat-dapat tumanggap nito. Hindi ayon sa Biblia na sabihin na tinututulan ng Diyos ang parusang kamatayan sa lahat ng pagkakataon. Ang parusang bitay ay kailanman hindi nagsilbi sa kapakanan ng hustisya, bagkus ito'y ginamit upang kitil ang mga kalayaan at karapatan ng mamamayang Pilipino. Mula sa panahon ng mga kakilangan o sa panahon ni Marcos, ang parusang bitay ay ginamit sa politikal at ekonomikong paniniin. Kung minsan, nagagamit ito ng mga taong may malakas na impluwensya, lipunan at may mga pera lamang. Sa aming paniniwala, hindi ang pakita sa isang taong nagagawa ng krimen, kung nalumal man ito, hindi ang solusyon. Mainam na pagbayaran sila sa parusang sapat lamang sa kanilang ginawa. Naniniwala kami na ang bawat taong kamit ng pagkakamali ay dapat mabigyan ng pagkakataong magbago. Kami ay hindi sumasang-ayon sa muling pagsasabatas ng parusang kamatayan o bitay. Hindi ba sapat na kaparusahan ang bitay kung ang isang tao ay pumatay? Ngunit sa palagay ko, bitay ang dapat sa kanya. Nakasala man ang isang tao, maaaring may dahilan iyon. Karapatan ng bawat isa mabigyan ng pagkakataong makapagbago. Aking minamahal na katugali. Halimbawa, kung ikaw ay nagkabit ng krimen at natulad ka ng parusang bitay, ano kaya ang maramdaman mo? Kung iyon ang aking kabalaran at kaparusahan sa aking pagkamali at dumaan sa tamang proseso, ay malungkot ako ngunit natagutin ko ito. Tama ba na hayaan lang natin ang mga kriminal na makalaan sa kapagpiyansa na hindi na lang hatulan ng tama dahil influensya sila? Hindi tama yun. Ngunit magtitiwala tayo sa ating batas ay mabibigyan ng mga masama ng tamang parusa na sapat sa kanilang ginawa. Hindi ang pagbigay sa kanila. Kayo ba ang naniniwala na ang Diyos ay nagpapatawad? Opo. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, ang tao ba ay hindi? Ngunit sa ikaw ay nagkakamali sa batas, dapat kang managot. Maraming salamat po. Kung halimbawa, pinaslang ang isa sa mahal mo sa buhay, gusto mo bang makahanap ng hustisya? Opo. Gusto mo rin siyang pagbayarin sa krimen na kanyang ginawa at kung sabihin na kung nabitay ang kanyang kaparusahan, pipigilan mo ba ito? Hindi, ngunit hindi sa ganong paraan ang gusto kong mangyari. Hindi mo naman kasi maibabalik rin ang buhay na kanyang inutang na buhay kung pibitayin mo ang kriminal.
Bilang isang bata, paano mo maipapakita na ikaw ay purpose sa muling pagsasabatas na parusang bitay? Sa kasalukuyan ay marami pang paraan upang maipahayag natin ang ating loobin at pag-isip. Nariyan na rin ang social media. Maaari natin itong magpapaabot sa mga nakakulan at mga nakakatanda sa atin, gaya ng ating mga magulang. Sa maliit na paraan, kaya mo bang maipaabot ang ating mga nararamdaman? Kaya na, bakit gusto mo muling pag-isa sa batas ang parusang kamatayan o bitay? Sa aking pananaw ay kailangan nito ng ating bansa para maiwasan at makontrol ang mga krimen sa ating bansa. Ang ating bagong Pangulo ay sinisulong ang muling pagsasabatas nito. Ibig bang sabihin na ikaw ay hindi sumusunod sa patakaran ng ating pamahalaan? Wala na akong magagawa kung gano'n. Ngunit ako ay naninindigan na hindi ako pabor sa muling pagsasabatas ng parusang bitay sa ating bansa dahil dito mga tao. Sa albasang lagay mo ang may pagsimbang ang mga tao ang magkasunod. Batas ng Diyos, ngunit mayroon din tayong batas na sinusunod upang maging maayos ang ating pamumuhay dito sa daigdig. Narinig po natin ang opinyon ng magkabilang panig. Saan nga ba ang mas matimbang? Ang batas ng tao, ang batas ng Diyos. Ang ating mga hurado lamang ang makakapagsabi kung sino ang nanalo sa debate ito. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga rin sa aking kapwa radio sa umaga nito. Ang kanilang topik ko ay tungkol sa muling pagsasabatas ng parusang bitay. Ito ay dalawang grupo na sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon. Ayon sa amin na pakinggan sa bawat grupo, na siya nagbigay sa atin ng mabuting pagtatalakay o pagdidebate. Amin pong itong napagkaisahan na bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon. So lahat kayo ay binigay ninyo ang inyong abot na makakaya. Ito ay tungkol sa ating tungkol. So sumasang-ayon lang kayo at sumasang-ayon, ngunit ito po ay ayon sa inyong napag-alaman. So, congratulations mga bata. So, marami kayong natutunan sa inyong debate ngayong umaga. Fine girl, give me the, coming out, waste some time, girl, give me the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Trumpets blow.